Ecclesiastes 5:5, mas mabuti pang huwag ka na lang mangako. Yun din yung sinabi eh. Pag na, kaysa mangako ka at hindi mo naman tuto pa rin, hindi tao kausap mo dyan, ang Diyos. It is better to say nothing than to make a promise and not keep it. Eh di ba yung bata nga lang, pag pinangako may bata, tuto pa rin mo. Pagdating niyan, ma, nasa na yung gun ko na toy? Wala. O bata yan ha, kita mo ha, nagalit na. I hate you, mami. Diba ganun-ganun? Bata yan. Reduce pa kaya. Diba? Ingatan natin yung padalos-dalos daw na pagsasalita. Yan ang makikita nating application sa ating mga Kristiyano. You shall be careful to perform what goes out from your lips, just as you have voluntarily vowed to the Lord your God what you have promised. Ang nabukas sa iyong mga labi ay iyong gaganapin at gagawin. Ayon sa iyong ipinanata sa Panginoon mong Diyos na isang pusang handog na ipinangako mo ng iyong bibig. Maraming nasisira sa pangako. Di ba ganyan yung mga politiko? Tay. Di ba? Pangako. Bibigyan ko kayo ng nung naupo. Ba, tahimik na tahimik. Ang ipinaayos yung bahay niya. Yung bahay ng mga nakatiwang. Siya napakaraming sasakyan. Yung ambulansya kinuha pa. At yun mga diba? Ganyan nasisira. Hindi ko nilalahat. Yan ang nakadikit dyan sa politics. Ayon sa iyong ipinarata sa Panginoon mong Diyos na isang pusang handog na ipinangako mo ng iyong bibig. Ito ang example ng panata na hindi natupad. Napag-aralan po natin ito eh. Yung Heroes of Faith sa chapter 11 ng Hebrew, si Jephthah. Sana maaalala nyo pag binasa ko. Si Jephthah nakasama sa mga Heroes of Faith candidates ay nasubok sa kanyang pananalita sa Diyos. Tingnan po natin. Diba sabi ni Pap nung sumulat ng Hebreo, sapagkat ano pa ang aking sasabihin kay Samuel, kay Jephthah, kay Gideon. Yun, diba? So ito ngayon si Jephthah. Ano daw ang kaso naman ito? Dahil sa pananampalataya, tinulungan ni Rahab na babaeng bayaran ng mga espiya at hindi siya pinatay kasama ang mga kababayan niyang suwaid sa Diyos. Pinaksa natin niya, matagal yung Heroes of Faith na yan. Kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Kakapusin ako ng panahon kung iisa-isahin ko pang mga ginawa nila Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at ng iba pang mga propeta. Ayan si Jephthah naka-highlights. Ano ba ginawa ni Jephthah sa panata? Balik tayo sa Old Testament, mga Hukom 11:30 ADB. At nagpanata si Jephthah ng isang panata sa Panginoon at nagsabi, kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, sabihin kung papapanadunin mo ko sa laban. And Jephthah made a vow to the Lord, if you give the Ammonites into my hands, ay ano raw, mangyayari nga, na sino mang lumabas, na sumalubong sa akin, sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payama na galing sa mga anak ni Amon, ay magiging sa Panginoon, at aking ihahandog na pinakahandog na susunugin. Ako po. Kung ihahandog lang, okay na eh. Pero burnt offering pa pala. Kasi ang intindi niya, baka ang sasalubong sa kanya yung aso niya. Baka ang sasalubong sa kanya yung baka, yung goat, o yung anuman. Yung siguro na instinct niya eh. Hindi si Jephthah ng salita, nagpadalos-dalos ng sinabi. Tandaan niyo yung sinabi niya. Ano po? Then whatever comes out of the door of my house to meet me on my safe return from the Ammonites shall be God's and shall be offered by me as a burnt offering. 11:32. Nakipaglaban si Jephthah sa mga Ammonita at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Okay, success. Ito na ngayon. Nang umuwi si Jephthah sa Mizpah, sinalubong siya ng anak niyang babae, batay, na sumasayaw habang tumutugtog ng tamborin. Bakit? Victory yun panalo pa ko Panalo pa ko sa laban. Siyang naging isang anak ni Jephthah, patay. When Jephthah returned to his home in Mizpah, who should come out to meet him, but his daughter, dancing to the sound of tambourine, she was an only child, except for her, he had neither son nor daughter. Imbis na siya matuwad, siya pinagdiriwang ng anak niya, nako, itinabog yung dibdib hinata. Ini simbolo pagpunit. Nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit. Bakit pinunit? Simbolo sa Israel yun yung pagluluksay. Sa kalungkutan at sinabi, anak ko, pinalungkot mo ako. Dahil nangako ako sa Panginoon na ihahandog ko sa Kanya ang unang sasalubong sa akin at hindi ko na ito mababawi. Tayo kang bata ka ngayon. Ba't ba kasi ikaw naman unang-una ka lumabas? Ano si Doggy?
Parang ganun eh. Eh, hindi ako kumain kasi eh. Kaya ako na ako na eh. Kaya yung pasabihin sa Diyos. Ano, i-atras mo ng konti. Yung aso kasi tinutukoy ko, hindi ano. Pwede ba yan? Kaya huwag padalos-dalos. When he saw her, he tore his clothes and cried, "Oh, my daughter, you have made me miserable and wretched because I have made a vow to the Lord that I cannot break." Kang bata ka ngayon. Hindi inutos ng Panginoon, ha? Hindi inutos. Ikaw may sabi. Yun ang sinasabi natin eh. Hindi inuutos ng Panginoon gawin mo. Ang tapang mo magsalita. Ayan ngayon, napasubo ka ngayon. Sa sinabi mo. Ano po? O paano ngayon yan? Diba? Mga Hebreo 1:36, sumagot ang anak ni Jepta. Ama, tapos sa Hebreo, hukom yun. Pamali ako ng type. Sumagot ang anak ni Jepta, Ama, nangako po kayo sa Panginoon. Kaya tuparin niyo po iyon. Alam din ng bata. Yung panata ng Israel, napakabait na bata. Dahil pinagtagumpay kayo ng Panginoon sa mga kalaban niyong mga Amonita. Ano yun? Judges 11:36, hindi Hebrews. Sorry po. Minsan kasi na tayo. My father, she replied, "You have given your word to the Lord. Do to me just as you promised. Now that the Lord has avenged you of your enemies, the Ammonites." Anak ko, nag-iisa kitang anak. Diba? Kasi ang gumagawa ng ganong naghahayat, nagsusunog, yung mga nakapalibot sa kanilang mga bansa, gaya ng mga Diyos-Diyos ang binabanggit na si Moloch, itong mga tao, inihahain din yung anak, meron doong pagsusunog, kung ano man, meron doong mga sex na nagagana. Hindi inutos ng Diyos yun, ikaw ang nangako. Di po ba? So nalungkot siya ngayon. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya sa kanyang ama. Ano to? Judges po ito. Yeah. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya sa kanyang ama. Bakit? Kasi nung siya ay sinabi niyang ama, tuparin mo yung pangako mo. Pero hihirit muna ako, Papa. Parang ganon. Pwede bang bigyan mo ako ng 2 buwan para magluksa naman kasama mga kaibigan ko? Nagtatakbo ko doon sa bundok, 2 buwan, balik-balik. Na ako'y ihahain na pagdating ng katapusan. Parang ganon. Pwede ba yun? O sige ka, ayun, pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya sa kanyang ama at tinupad ni Jepta ang panata niya sa Panginoon at namatay ang kanyang anak na isang birhen. Dito nagmula ang mga kagulian ng mga Israel. Kita mo yan? Ang masabi. Bakit? Diyos ang kausap mo dyan, hindi tao. After 2 months' time, she returned to her father and he did to her as he had vowed. She had never known a man, so it became a custom in Israel. Nakita niyo na po yung mga magiging kahihinatnan kapag ang isang panata ay hindi nasunod. Sa ating mga salita ay sinusubok tayo. Kaya huwag tayong padalos-dalos sa pagsasalita natin sa Diyos. Si Jepta ay nagkamali sa kanyang sinalita. Hindi na niya ito mababago. Yun ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Ano po? Narinig din ninyo, balik tayo, na sinasabi noong una sa mga ninuno. Kapag ang tao ay nangako at nanumpa pa sa pangalan ng Panginoon, nanumpa pa, may kaakibat pang tungkol sa Diyos, kailangan tuparin niya ito. Again, you have heard that the ancients were told, "You shall not make false vows, but shall fulfill your vows to the Lord." 5:34. Ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag kayong mangangako. Ayaw pala ng Diyos yun, kasi lalabas, hayabang mo, nangangako-ngako ka pa, sabi mo sa akin, sa katapusan, sinabi mo pa yung pangalan ng Diyos, babayaran mo ako. Diba? Kristiyano ka pa naman, tapos sasabihin mo, ngayon, susunod na buwan ulit, ano ko, Bombay? Diba? Kaya wag ganun, wag sasama. Wag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit, kasi sinasabi ng mga Pariseo yan, para sila i-honor ng tao, dahil naroon ang trono ng Diyos. O saksi ko ang lupa, dahil itong tungtungan ng kanyang paa. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, dahil itong lungsod ng dakilang hari. Ano? Ito yung mga sinasabi ng mga iba, ayon dyan sa ating na kuhang informasyon, I swear to God. Ayan, mga ganyan salita. Hope to die. Bawal pala yan. Sumpa ko. Saksi ko ang Diyos. Ipapuputol ko ang daliri ko pag hindi nangyari. Ganun ba? No? I promise, in God's name, meron pang mamatay ka na sana. Pangako, ikaw lang, mamaya yung, ay, ganito ako sa'yo, mamatay ka na sana. Halimbawa nagkaganit, paano kung nasa gasaan?